Nakunan ng programang Born to be Wild ang dalawang bayawak na sa Pilipinas lang matatagpuan, ang butaan at bitatawan. Nakatutok si Doc Ferds Resio ng Born to be Wild. Dalawang species ng bayawak na dito lang makikita sa Pilipinas ang aming nakunan. Ang butaan ng Pulilio, Quezon ay maswerteng nabidyohan namin sa loob lamang ng isang araw. Marami kasi ang nagtangkang kumuha rito. Nagtagal ng ilang linggo sa loob ng gubat. It's an extremely difficult animal to find. They're extremely shy, they don't visit the ground very often, and they're very, very wary of people. At ang bitatawa ng hilagang Sierra Madre na sinasabing bagong tuklas ng sensya, nakuhanan sa kauna-unahang pagkakataon. Naging parte rin ng Born to be Wild na mapag-aralan ang tahanan ng mga bitatawa. Yung mga markings na ito na nakikita natin dito sa bark, siya yung mga scratches na ginawa ng mga ating bitatawa. Nabigyan linaw din ng mga haka-hakang dalawa ang ari ng nasabing bayawak. Lots of the newspapers got it completely wrong. An amazing man-sized lizard with 2 penises has been discovered in the Philippines. Well, even the smallest lizards have 2 penises, and if you found a lizard with 1 penis, that would be news. Nakamit namin ang hangad na makunan at maipakita ang mga gawi at katangian ng mga espesyal na nilalang sa pag-asang mas marami ang maiengganyong protektahan ng mga gubat. Sana sa pamamagitan ng ekspedisyon na ito, naibahagi namin sa inyo ang pag-unawa at pagkamangha sa mga buhay na naghihintay pang madiskubre. Para sa 24 oras, ako si Doc Ferds Resio. Sinasabing mortal na magkaaway ang aso't pusa, pero ibahin po ninyo ang isang aso at isang kuting sa Pasig, Iloilo. Ang kuting kasi na si Charmy, dumidede sa asong si Ate Glo. Ayan po sila. Wala na pong ina si Charmy, kaya naman si Ate Glo tila inampo na lang ang kawawang kuting. Dismayado ang Public Attorney's Office sa balitang tuluyan ng palulubugin ang MV Princess of the Stars kahit may mga biktima pang hindi na-recover. Tinanggi naman ito ng Department of Transportation and Communications. Nakatutok si Mark Salazar. Walang kamag-anak si PAO Chief Persida Acosta sa mahigit 800 na namatay sa tumaob na MV Princess of the Stars. Pero sa 2 taon niya raw na pagtulong sa pamilya ng mga biktima, dama niya ang sariwa pang pagtangis na mga humihingi pa rin ng hustisya. Nabalitaan kasi nilang papalubugin na raw ang tumaob na barko. Lumalaban pa sa kamatayan yung mga tao ng June 21, June 22, 23, 24, 25. Na-rescue ba sila? Hindi. Ngayon pang patay na. Anong gagawin? Hayaan na lang silang malibing sa dagat. Yun na yun ang pinaka-marking. Kung mawawala pa yun doon mismo, wala na rin po ang aming pag-asa na makita ang aming mga hinahanap ng mga kamag-anak pa. Ipinakita nila ang sariling retrieval operation at identification ng sarili rin nilang mga forensics expert. 33 ang nakuha pa nila sa tumaob na barko ng 1 buwan. Binawi nila ang nakalimutan ng 5 bangkay sa isang punerarya sa Cebu at ilan pa mula sa mga sementeryo sa Sibuyan Island. Papangalanan daw nila ang 104 na bangkay na nakuha nila sa pamamagitan ng gamit na na-recover at palatandaan sa katawan. Nananawagan ng PAO sa pamilya ng 11 napangalanan na nila na makipag-ugnayan para makuha at mapaglamayan ng maayos ng mga kaanak ang mga biktima ng trahedya. Itinanggi naman ng DOTC na may plano ng abandonahin ang investigasyon, retrieval at identification sa mga biktima ng MV Princess of the Stars tragedy. Nakakuha pa nga raw sila ng tutulong mula sa Interpol. Dapat ipagpapatuloy natin upang sa kabuuan ay matapos po at magkaroon po na tinatawag natin ng final closure para sa lahat. They are again willing to help up to the full closure of this undertaking and in identifying all the victims that will be brought for examination and identification. Kung magkapalitan man daw ng mga opisyal sa DOTC, hinihingi ng pamilya ng mga biktima kay President-elect Noynoy Aquino na huwag pabayaang matuldukan ang kaso. This is, I think, a moral scandal. Kung mapapatunayan na may cover-up at may collusion between Marina and Sulpicio, kailangan kasuhan rin si Elena Bautista. Hindi ba po? At yan ang dapat habulin ni President-elect Noynoy Aquino. Ang bintang naman ng sabwatan ay dati nang itinanggi ni dating Marina Chief Len Bautista Horn at ng Sulpicio Lines. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Nagkaroon ng pagsabog sa isang pagawaan ng paputok sa Cabuyao sa Laguna.
na ikinasugat na ilang residente at nagdulot ng pinsala sa ilang bahay. Grass fire ang hinihinalang sanhi ng naturang pagsabog. Nakatutok si Susan Enrique. Ito ang bakas na iniwan ng pagsabog ng paggawaan ng paputok sa Barangay Bigaa, Cabuyao, Laguna, pasado alas 11 ng tanghali. Ayon sa isang gumagawa ng paputok, nagulat din sila sa pagsabog dahil wala naman tao sa imbakan ng paputok. Hinala nila, nagmula sa grass fire ang pagsabog. Sa grass fire po nag-umpisa. Basta narinig po namin, bigla na sumabog ng bodega. Ganito rin ang lumalabas sa inisyal na investigasyon ng pulisya. Nag-start ang pagsabog dahil sa grass fire na kung saan pumasok ang usok sa nasabing gawaan at posibleng ito ang naging cause ng pagsabog dahil malamang ang usok is conductors. Dahil sa lakas ng pagsabog, nagliparan ng mga bato mula sa imbakan ng paputok. May ilang tinamaan at nasugatan, kabilang si Romelyn Sincero na nasugatan sa kaliwang braso. Yung mga bato nagliliparan na. Kaya po natamaan dito. Nung dito po, nagpapahangin po ng anak ko. Ang mga kalapit-bahay naman apektado rin. Ang iba, nabasag ang bintana at mga salamin. Ang ilan, nabutasan ng bubong. Sa lakas po ng pagsabog, yung bato po ibig sabihin po nakarating doon. Kaya yung bubong ko po nabutas. Hindi raw ito ang unang pagkakataong sumabog ang paggawaan ng paputok. Kaya gusto ng mga residente, ilipat na ito. Wala ang may-ari ng paggawaan ng paputok nang mangyari ang insidente. Kaya ang kapatid niya ang humarap sa mga pulis. Tiniyak na sasagutin nila ang gastusin ng mga nasugatan, pati na ang mga bahay na napinsala. Matagal na namin iniisip na lumipat talaga ng lugar. Maghahanap kami ng magandang lugar kung saan talaga dapat. Sila hanap buhay nila kung magagawa na parang mapalayo. Mula sa Cabuyao, Laguna, Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras.